At dahil nga sa Idil Adha ngayon o yung tinatawag nating Feast of Sacrifice, tayo ay naimbitahan ng isang kapatid natin dito lamang sa may Amabokan. Dito na nga ako dumaan sa may San Isidro. From San Isidro to Amabokan, it will only take 9 minutes. Yun ay sa estimate ni Google Maps. Magkakatay daw kasi ng kambing yung isang kapatid natin doon. Kaya wala akong choice kundi pagbigyan sila. Total, isang beses lang naman sa isang taon ang Idil Adha. At bilang isang pagtugon sa imbitasyon ng isang kapatid, kailangan natin itong pagbigyan. Total, matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakatikim ng kambing. Kumana na nga ako dito sa may Purok 1 ng San Isidro. Dito nga ay kapansin-pansin na ang lugar ng San Isidro ay marami ring palayan. At in fairness, napakaganda rin ng kalsada dito. Isang papasok na lugar dito sa Kawayan City, pero napakaganda ng kalsada. And take note, napakaluwang din ang kalsada dito. Tingin ko mas maluwang ito kaysa dun sa kalsada namin sa may Purok 1, Minante 2. Pagdating ko nga dito sa lugar na to, ay sarado pala ang kalsada. Dito kasi ako tinuturo ni Google Maps. Kaya naganap muna ako ng mapagtatanungan. Nung chinek ko si Google Maps, eksakto naman naubusan na ako ng data. Kaya wala tayong ibang option nito kundi maghanap ng mapagtatanungan. Hindi na rin ako nagpa-load. Total, Kawayan City lang din naman itong pupuntahan ko. Dito nga ay nakita ko sila ate. Kaya nagtanong na muna ako dito. Busy sa paliligo si ate. Ayaw ko sanang istorbohin. Kaso kailangan ko talaga magtanong. Kaya kinapalan ko na lang talaga ang aking pagmumuka. Total, dati naman na itong makapal. Alright. Yun nga, sabi ni ate, sarado daw talaga yung kalsada. Napapasukin ko sana kanina. Meron daw kasing na-wash out. Hindi ko naman alam kung ano yung na-wash out na yun. Siguro maliit na tulay. Ang sabi niya, pwede daw umiikot dun sa kabila. Pero napakalayo daw nun. Kaya ang ginawa ko, nag-back asimot na muna ako para makapaganap ng iba pang matatanungan. Baka kasi may iba pang daan bukod dun sa tinuturo ni ate. Kaya umalis na ako kaagad para matapos na ni ate ang kanyang pagligo. Salamat sa iyo ate. Pasensya na sa pangi-istorbo. Dito nga ay nakasulubong ko si Manong. Ang sabi niya, sira daw talaga ang kalsada dyan papasok. Kailangan ko daw lumabas dito sa kalsada na to. Sa may Alinam daw yung papasok papunta sa Amabokan. So ito na naman ang problema. Hindi ko alam kung saan yung Alinam na yun. Magtatanong na lang ulit tayo pag may nakita tayong tao. Dito nga, pabalik na ako sa kalsadang dinaanan ko kanina. May nakita nga akong tindahan dito kaya nagtanong na muna ako. Ang sabi ni ate, hindi daw dito yung Alinam. Kailangan ko daw talagang lumabas sa National Road. Nakalabas na nga tayo sa pinasukan natin kanina at nandito na nga ulit tayo sa National Road. Kaya magtatanong na ulit tayo dito. Dito nga, ang sabi ni ate ay diretso lang daw ako. Nandito na nga ako sa may Alinam. Kailangan ko na lang talaga ulit maganap na mapagtatanungan kung saan yung papasok papuntang Amabokan. Dito nga ay may nakita akong tricycle na palabas. Kaya sinamantala ko na ang magtanong. Ang sabi ni Manong, hanapin ko lang daw yung irigasyon at doon ako pumasok. Kaso saan ko naman hahanapin yung irigasyon na yun? Maalis na nga sana ako kaso bigla namang lumapit ulit si Uncle. At meron siyang ibang tinuturong lugar na pwede kong pasukan. Yun nga, sabi ni Uncle, punta daw ako sa may Viga at doon ako pumasok. Salamat sa iyo Uncle, hindi ka lang pogi, napakabait mo pa. Dito nga ay nalaman ko na yung Viga pala ay part na ata ng Alicia Isabela. Pero nagpatuloy pa rin ako. Gusto ko talaga makapunta sa Amabokan. Sayang naman yung papaitan, dinakdakan at kalderetang kambing. Nakita ko na nga itong This Way to Viga. Confirmed, Alicia na pala ito. Gusto ko na sana magpaload para makagamit ng Google Maps. Pero parang mas exciting yung ganito. Yung nagtatanong-tanong ka hanggang sa makarating ka sa pupuntahan mo. Ganito naman talaga ang sistema noon. Nung panahong wala pa yung mga Google Maps na yan. Magtatanong ka talaga kung pupunta ka sa isang lugar na hindi ka pamilyar. Pero syempre, mas convenient pa rin kung gagamit ka ng Google Maps or yung tinatawag nilang Waze. Masyado kasing time consuming ang pagtatanong. Pero dahil nga sa nasimulan ko na ang pagtatanong, maninindigan ko na to hanggang sa makarating ako sa pupuntahan ko. Si Ate Rider na nga ang huli ko na pagtanungan. Naka NMAX Turbo yan, sana all. Ang sabi niya, diretso lang daw ako. Malapit na daw ako sa Amabokan. Pero ito, napapalaban tayo ng konting off-road. Pero okay lang yan, nandito na rin lang naman tayo. Sayang naman ang lutong kambing mga tropa. Bihira ang pagkakataon na to. Baka bukas may bayad na to. Sa wakas ay nakapasok na nga ako dito sa Amabokan. Feeling ko parang ang layo ng inikot ko. Pero okay lang, dagdag karanasan at kwento naman yan sa buhay natin. Nandito na nga ako sa bahay ni brother. Amoy na amoy ko na ang lutong kambing mga tropa. Dito ko natatapusin ang video na to. Laging tatandaan mga tropa, walang bida sa kalsada. Magiging bida ka lang pag nakarating ka ng safe sa destination mo. See you!